Hi guys, mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi sa tanan. Good morning, good afternoon, and good evening to all, especially my subscribers, likers, and those who are silent viewers sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta. But just a favor to the silent viewers, if you have time, please subscribe and comment sa ating mga video na ating na-upload. Again, sa to all of us, welcome to Sis Noah, the Hug Father channel. Ang topic natin ngayon is about sa mga babuyan. This first pig is ang inahin natin na si Tending. Si Tending ay nasa third parity na. Ah, Ngayon ay nasa 80, I think 80 plus days na si Tinding. Ang June intending is this coming 7, 8, or 9 of May. Hopefully, yes. Hopefully, ito yung third parity niya. We are praying na sana magbigay din siya ng maraming anak. Dahil yung first parity niya ay nanganak siya ng 17 and then one I think stillbirth, and then the second parity is 15 and two stillbirth, and hopefully this time mga anak siya ng marami. Ano naman talaga si Dinding, marami yung anak niya, at saka ano si Intending, large white F1 si Tending, at saka maganda yung mga lahi ni Tending talaga. Marami na tayong na-experience sa mga lahi ni Tending, talagang the best ang mga lahi ni Tending. And hopefully, sa kanyang third party, makakuha pa rin tayo ng lahi sa kanya na pang BB guilt o pang dagdag sa guilt natin dito. At saka, kuha din tayo ng bore na para madagdagan yung bore natin dito sa ating farm, kasi plano nga natin na hindi na tayo kukuha ng AI sa labas, hindi na tayo kukuha ng mga semen sa labas. Dito na lang sa sarili nating mga bore ang ating gagamitin para sa ating mga inahin na andito. Sa ngayon, mayroon na tayong 12 heads na mga inahin, at saka mayroon na tayong mga 5 o 6 na i-develop pa. Very young, bibigyan pa sila. So ipapakita natin mamaya, ito lang ang una nating ipapakita, na ang inahin natin na si Tinding ay nasa 80 days na at marapit na siyang manganak, and hopefully healthy yung anak niya at saka healthy din si Tinding. At nandito siya ngayon sa farrowing building. Siya lang nag-iisa kasi maghihintay pa tayo sa iba. Ngayon, lipat tayo sa gestating building, kasi mayroon kasi kanya-kanyang building itong mga ano natin, may kanya-kanyang ang farrowing may sarili siyang building, at saka ito namang gestating ay may sarili ding building. Sa ating gestating ngayon, mayroon tayong 10 na mga heads ng inahin na andito ngayon nakalagay sa ating gestating pen, kasi puro pa sila na EI, lahat na EI, at saka yung iba naghihintay pa rin na mag-EI. First is itong una, si Divina. Si Divina ay anak ni Marites. 7 months pa. 7 months pa yung una. Tapos yung pangalawa ay si Fe. Si Fe naman ay anak din ni Olivera. Si Olivera, ang anak ni Olivera, ang sikan nga na sa kwarto niya, sa isang sikan kwarto na si si Fe na EI na rin ito ng isang araw, I think just Wednesday. Na EI ng Wednesday, at saka itong kapatid niya rin, itong si Aida, na EI din noong pareho sila nung Wednesday. So si Divina lang sa dito na si Divina lang, ito lang maliit na ang hindi pa na EI. Pero ano na rin to, malapit na rin to, kasi mag 8 months na siya, at saka I think nag-hit na rin siya. Nakikita na rin, tingnan naman yung bulba niya, talagang namumula na, nag-hit na rin siya. I think it's first hit niya. So hintayin natin yung 8 months. So
si Fe, si Aida, AI na yan. Itong katabi naman nila ay si Lorna ang katabi nila na AI na rin to. Itong tatlo to, si Faye, si Aida at saka si Lorna, AI na po silang tatlon. Actually, isang araw lang dalawa si Lorna at saka si Faye magkasabay. The next day si Aida, si Lorna. So silang tatlo na magkakapatid ay na-AI na yan. So maghihintay na lang tayo ng 21 days kung makita natin na buntis. Puro Dorok Pitrin ang tinira namin sa kanila kasi first party pa nila. Unang-una pa nilang panganganak. So yan po ang ating apat na baguhan na nadagdag sa ating mga old inahin na. Hindi naman sila old masyado, kaso lang nanganak na ng first parity, second parity, third parity. So ito yung nadagdag na apat sa ating inahin. Hopefully, mag-anak na sila ng marami. Ito si Nonita. Si Nonita naman ay anak ni Mukang. Anak ni Dada pala. Anak ni Dada si Nonita sa second parity. Si Nonita ay F2. Si Nonita ay F2. Anak nito ni Dada. So, nanganak na din siya ng first parity ng 15 piglets. Malaki yung anak ni Nonita. Ngayon, ito tinitingnan pa namin baga mag-hit ito, gamitin namin yung si Tanggol. Papakita namin mamaya si Tanggol. Gagamitin namin si Tanggol na siya yung ipabreed namin dito para maturuan din si Tanggol na kung napanood niyo yung unang upload ko about Tanggol, to si Nonita ang kanyang pinagpraktisan, pero hindi natuloy dahil kulang pa nga si Tanggol ng isang araw. So hopefully, pag mag-hit na to si Nonita, si Tanggol na ang ating gagamitin para sa kanya. Itong katabi niya, si Olivera, na rin ito na-AI na rin ito. Ang kay Olivera naman, ang ginamit natin sa kay Olivera is large white, GP large white ang ginamit ito for second parity. Second parity na ni Olivera. So hintayin na lang natin ang next na panganak ni Olivera, kung maganda, kasi si Olivera naman ay nanganak ng 18 piglets. Maganda din yung ni Olivera, panganak ni Olivera, kasi si Olivera naman is maganda magbigay ng anak. Yung first parity niya is 18 piglets. Siya po ay F1 na anak ng ating mga taga-Lumbia din, kay Olivera. Si Olivera is galing kay Oliver. Ito, ang katabi ni Olivera, itong may quick heal na nakalagay sa likod is si Mukang. Si Mukang naman ay third parity niya na na rin to, na AI na rin to kasabay ni Olivera. Si Mukang ay GP Landres ang aming ginamit na simin na shout out galing kay Rolets sa Hingoog City. So Rolets, shout out sa iyo dahil salamat sa mga simin na ginamit namin, itong mga na-AI namin dito sa aming mga inahin. Si Mukang at saka yung katabi ni Mukang ay si Marites. Si Marites naman ay na-AI din, ganoon din si GP large white ang ginamit namin kay Marites. So pinaghiwalay-walay namin. Una is GP Landres, GP large white, at saka GP Landrace, at saka Dorok Pitrin, Pitrin din, Dorok, lahat-lahat po, yan ang ginagamit namin sa ating mga inahin ngayon. Dahil ang plano nga natin, kukuha tayo ng boar na large white, Landrace, Turok at Pitrin para mayroon tayong mga boar na dito na gagamitin sa ating mga kulungan sa ating mga inahin. So yun po ang ating mga plano, at sana po magdagdag pa rin tayo ng mga gelts na hopefully our plan is 20 heads na gelts ang aming
ilagay dito sa ating kulungan. I hope that 20 heads is enough for us to to develop our to improve or to grow our Sis Noah the Hagfather farm. Dyan lang po na tayo para hindi siya masyadong marami, kasi kung masyadong marami, kailangan na natin ng malaking lupa, kasi dapat dito is dapat kung sobra sa 20 ay dapat yung 3,000 hectares. Dito is 1,000 hectares lang tayo, so kailangan na natin ng 20 heads, at saka tama na yun. Ang ano lang natin is production na lang tayo sa piglets at konting fattening, at para din sa hopefully sa ating meat shop na gagawin dito sa Kinawi o sa Cagayan de Oro. So ito po ang ating mga naiay na mga inahin dito sa ating Sis Noah Dogfather channel. Si Divina na lang ang hindi pa naiay, pero mostly itong 10 naiay na po sila para po sa ating May, June, July, August. Itong next natin na ipapakita is si Dada. Dada is very important sa amin sa Sis Noah Dogfather channel, dahil siya yung una naming inahin dito, large white. Nung dumating si Dada dito, ano pa lang yun, parang testing pa lang yun na kung maganda yung ma maanak si Dada, magdagdag kami, at kung ano yung maganda din yung plano namin, talagang dadagdagan. So but Dada is doing good. Siya yung unang opening talaga sa kaya naka-mindset kami na ipagpatuloy ang babuyan sa Sis Noah Dogfather channel dahil sa kanya. Umanak po siya ng 18 piglets at lahat po ay buhay, healthy, malaki. Kaya yun ang first parity ni Dada. Ang second parity ni Dada is I think 16 piglets. Ang kanyang pinanganak ay 16 piglets ang second parity. Healthy pa rin. Talagang maganda ang yung iba dito. Yun nga, ang iba bininta namin ng mga baby girls at mga baby boy. Marami nang nakakuha sa atin ito. At marami nang naghihintay talaga sa kanya, nagkukuha ng kanyang anak. Kaso lang, lumaki si Dada. Kahit anong namin, feed namin sa kanya, sinabi ko na nga sa kay Uncle Joe na dapat half sa umaga, half sa gabi, sa hapon, para papayat siya, pero ganun pa rin ang katawan ni Dada. Siguro talagang malaki si Dada, kaya ipagpatuloy na namin sa ngayon. Mayroon pa rin si Dada, nasa treatment pa rin siya dahil may nana na lumalabas sa kanyang bulba. Siguro mayroon kunting infection sa niya, sa tiyan niya, pero hopefully maayos yan. Then we will continue again sa pag-iay sa kanya ni Dada. Kaya po sa inyong lahat, sa ating lahat po, talagang pasalamat tayo kay Dada dahil natupad po ang ating dreams na magkagawa ng isang kulungan na ganito, isang kulungan na maganda, malinis, talagang mapayapa. Kaya ako po ay nagpapasalamat nitong Dada na to dahil binigyan tayo ng magandang takbo sa ating kulungan. Kaya sa ating mga workers dyan, mga caretaker, lalo na shout out kay Uncle Joe, kay Maxi, at saka kay Enting. Sa inyong lahat, salamat po sa pagbabantay. At saka sa ating technician na si Patrick, maraming salamat sa inyo. Pero una din natin pasalamatan ng mga technician natin noon sa BIMIG pa kasi ako noon, na si Paul, si Bax, at saka si sino pa rin, kalimutan yung pangalan isa. Sila yung BIMIG. Pero dahil ngayon, lumipat na ako sa Feed Pro para po kaya sa ngayon Feed Pro na ako, at ayos naman ang Feed Pro at maganda naman yung namin. And hopefully again, sa lahat ng mga hagriser, mga babuyan dyan, sa ating lahat, maraming salamat po, and God bless us all, and please support Pinoy pork, no to imported pork. Maraming salamat, and God bless us all.